Okay. Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan, salamat po kayo noon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po kayo noon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa. Ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Dati tayo pinapupuutan ng Diyos dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Mahilig ang laman gumawa ng mga masasama. Kaya ang sabi, kinapuutan, gaya naman ng mga iba. Galit ang Diyos sa mga tao nga mga gumagawa ng kasamaan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 3. 4. Ito ang sinasabi. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang Diyos ay mayaman sa awa dahil sa pag-ibig sa atin. Inibig tayo ng Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Basta tayo ay mga nananalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, inibig tayo ng Diyos. Huwag tayo gumawa ng masasama, iibigin tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao ay gumawa ng masama. Galit ang Diyos sa mga tao na gumagawa ng kasamaan. Kinapupuutan ng Diyos. 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay na tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Yan ang sinasabi sa 5. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Naligtas tayo sa pananalig kay Kristo, sa pagtanggap kay Kristo. Ang sabi, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, naligtas tayo sa pananalig natin kay Kristo, sa ating pagtanggap
kay Kristo. Kaya, ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo ay nagkaroon ng kaligtasan. Biyaya ito. Grasya ng Diyos na binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan, ang ibig sabihin nito. Size, ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sang kalangitan kay Kristo Jesus. Binuhay niya tayo at makasama tayo nga makaupo doon sa kanyang kaharian. Yan ang sabi dito, pangako ng Diyos ito. Nangako ang Diyos na tayo'y bubuhayin muli at isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ito ang pag-asa ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Bubuhayin muli. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Wala ng kamatayan kahit kailan. Yan ang ibig sabihin dito. 7. Ito ang sinasabi dito sa 7. Upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Binigyan tayo ng ano ng Diyos? Kaloob, kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ay mahabagin. Maawain ang Diyos. Binigyan niya tayo ng biyaya. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas sa biyaya, sa pananalig kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. 8. Ito ang sinasabi sa versikulo 8. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Naligtas tayo sa pananalig kay Kristo. Naligtas tayo sa biyaya. Walang kalakip na gawa ito sa ating mga ginagawa. Hindi. Si Kristo ang gumawa ng kaligtasan. Naligtas tayo sa ating pananalig at pagtanggap kay Kristo. Biyaya ng Diyos. Ayan. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo may buhay na walang hanggan. Iniligtas ng Diyos. Basta ikaw, kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Last verse, 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Hindi ang kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng gawa, para walang magmalaki, walang magmayabang. Ay baka sabihin na naligtas ako sa aking sarili. Huwag sabihin nun. Naligtas tayo sa ating pananalig kay Kristo, sa ating pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Biyaya ng Diyos. Yan mga kapatid, kaibigan. Sa biyaya tayo. Sa pananalig at sa pagtanggap natin kay Kristo.
tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, pag narinig niyo itong mensahe na ito, paniwalaan niyo ito. Dahil ito ay katiyakan sa kaligtasan. Dito tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Tiyak, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo ang kaligtasan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Wala ka ng hatol dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas, siya rin ang tagapaghatol. Kaya ang sabi ng Diyos, wala ng hatol ang nakipag-isa kay Kristo. Ayan, ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan ng bautismo, mga kapatid, kaibigan. Pagkatapos mong nabautismohan, sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang utos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Dahil mga kapatid, kaibigan, nasa utos ang palatandaan ng Diyos na ang sabi ng Panginoon, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang ginagawa na palatandaan sa lahat ng mga nakakilala sa Diyos. Dahil itong nilikha, itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat na nandito, pati tayo nilikha ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw, nilikha ito, itong mundo na ito. Anong araw yun ang binanggit na 6 na araw? Anong araw yun? Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos? Nag-umpisa paglikha ang Diyos sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. Yan ang sinasabi ng Diyos na 6 na araw. Sa ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, siya ay nagpahinga. Ginawa niya ng palatandaan ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Sinabi ng Diyos na siya ay napahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirag, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Ang Sabat, ginawa ng Diyos na palatandaan sa mga nakakilala sa Diyos. Ay, mga kapatid, kaibigan, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, tiyak. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Saan mababasa? Isaiah kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamanya, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos,
lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Mukhaan, harapan. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba roon, hindi makapasok doon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destination ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ay yun ang impyerno. Yan ang paglagyan sa mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapagsamba roon, mga kapatid kaibigan. Yung mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Diyos. Yun ang makapagsamba roon. Paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at magaganap. Kaya nga ihanda ang ating sarili. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Ayan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong gabi nito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa matalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen. Amen.